Chapter 8, Danger. Vanessa's point of view. Tatayo na sana ako sa aking kinauupuan para sundan si Matt sa pagpunta kay Zane. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakatayo ay buhat-buhat na ito ni Matt. Banayad lamang itong naglalakad habang buhat-buhat si Zane. Ngunit kapag tumingin ka sa kanyang mata ay alam mong kahit na anong oras isasabog ito sa galit. Ngayon ko lang siyang nakitang ganun. Isugod niyo na sa klinik. Dinig kong sigaw ni Mia mula sa aking likod. Buhat-buhat na ng guard si Dave na wala ring malay. Kapansin-pansin ang panunuyo ng balat nito. Shit, masama ito. Everyone na hindi involved sa pangyayari, maiwan kayo. Sigaw ni Madam Violet na malawak ang ngisi. Naikuyom ko ang aking kamao. Anong klaseng namumuno siya? Nagawa niya pang magsaya kahit na nag-aagaw buhay ang dalawang estudyante. Shit. I must say, umpisa na ang pagdanak ng dugo. Bulong na katabi ko na may dalang wine. Ito ang babaeng nagsabi na drugs yun. Ang natatanging babae na kasapi ng black blood ko. Shut up, bitch. Iniwan ko na siya roon sa table namin na tumakbo papunta sa klinik. Habang tumatakbo ako ay maraming katanungan ang tumatakbo rin sa aking isip. Sino ang may gawa nun? Anong pinaplano niya? Bakit niya ginawa yun? Kami ba ang puntada niya? Shit. Naabutan kong humahagulgol si Mia sa labas ng klinik habang pinapatahan ni Jerome. Si Matt naman ay nakatulala at malalim ang iniisip. Sino sa tingin niyo ang may kagagawa nito? Tanong ko. Tumingin sa akin si Matt ng nakangisi habang umiiling. Anong problema niya? Sino sa tingin mo, Vanessa? Balik na tanong niya. Hindi ko alam. Wala akong idea. Sambit ko. Muling binalot kami ng katahimikan. Medyo tumahan na rin si Mia sa pag-iyak. Maaari na kayong pumasok. Bungad sa amin ng school nurse na si Nurse Jack. Pumasok kami sa loob at naabutan ng walang malay na si Zane at Dave. Nawala na ang panunuyo ng balat ni Dave, subalit ng kay Zane ay meron pa at parang mas lumalala pa. Isang klase ng pinagbabawal na droga ang naihalo sa alak. Hindi biro ang dosage nito kaya gano'n na lang ang nangyari. Maya-maya lang ay gising na si Dave habang si Zane ay kailangan pang obserbahan. Sambit nito sa amin. Nanlumo ako dahil sa sinapit nila. At the same time ay galit na galit sa kung sino mang hayop na gumawa sa kanila nito. Demonyo sila. Ang ipinagtataka ko lang ay bakit ganoon ang epekto kay Miss Sean. Malala masyado. Nakakunot na dugtong nito. Paano nangyari yun? Pareho lang naman silang uminom nun. Tanong ni Mia. Oo nga. Bakit naging malala ang kay Zane? Bakit parang may mali na naman? Hindi ko rin alam but maybe conforme yun sa dami ng nainom nila. Nakadalawang baso lang si Zane. Marami na ang nainom ni Dave. Bakit parang baliktad? Tanong ni Jerome. Hindi ko pa masasagot yan ngayon but we will conduct an investigation about this. Don't worry. Once na nalaman na namin ang sagot, we will inform you. Excuse me. Lumabas ito ng klinik. Umupo sa sofa si Matt habang nakayoko. Habang kami ni Mia ay pinagmasdan ng kalagayan ng dalawa. Kung sino man na may gawa nito, I swear, hindi ko siya mapapatawad. Gigil na sambit ni Mia. Sa malapitan, ay maging ang labi ni Zane ay nangitim na. Ang balat niya ay parang wala ng dugo. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Damn that nurse. Pulong na sambit ni Matt na sinasabunutan ng kanyang buhok. Kumunot ang noo ko. Bakit naging kasalanan ng nurse? Matt, walang kasalanan ang nurse. Pagtatama ni Jerome. Tumawa ito ng malakas. Nakakakilabot ang tawa nito. Parang hindi na siya si Matt. Parang sinapian ng kung ano. Anong nangyayari sa kanya? Sa tingin niyo, tutulungan nila tayo? Tanong nito sa amin. Hindi. Kahit mamatay tayo, wala silang gagawin. Nakangising sambit nito. Tumayo ito at lumapit kay Zane. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Lumulot ang mukha nito at paunti-unting kumuyom ang kamao. Well, what do you mean? Tanong ni Mia na halatang gulong-gulo. Maging ako ay naguguluhan. Bakit niya sinisisi ang nurse? Wala naman itong kasalanan. Wala siyang ginawa. Hindi niya ginamot o pinakialaman man lang sina Zane at Dave. Sagot nito. Ngayon ko nga lang napansin na dapat ay may mga aparatong nakalagay kina Zane. Dapat ay may oxygen na nagsusupply dahil halatang nahihirapan silang huminga. Lalo na si Zane, pero wala. Bitch. Gigil na sambit ko at akto ang lalabas nang pigilan ako ni Jerome. Hindi niya dapat malaman na nagdududa tayo. Baka may gawin siyang masama sa atin, lalo na kina Zane at Dave. Sambit nito na hindi may pagkakailang may punto. Walang nagawa si Mia kundi ang umupo sa sofa at lukutin ang unan doon. Demonyo sila. Sinusubukan talaga nila kami.
Humanda talaga sila kapag may nangyaring masama kina Zane at Dave. Humanda sila. We need to do something. Nanganganib ang buhay nila Zane at Dave. Sigaw ko. Napayuko kami nang biglang mabasag ang bintana sa gilid namin. Mabilis na tumakbo si Jerome palabas para tingnan kung sino ang gumawa nun habang kami ni Mia ay walang nagawa kundi ang umupo sa isang gilid. Ayoko na, gusto ko na makaalis dito, sigaw ni Mia. Niyakap ko siya dahil ramdam kong takot na takot siya. Nanginginig ang katawan niya. Parang isang panaginip ang lahat ng ito, isang bangungot. Para rin kaming nasa isang laro na maraming palaisipan, isang laro na hindi namin alam kung sino ang kalaban. Wala naman, ani Jerome, nakakapasok lang. Ngayon ko lang napansin na may hawak si Matt na isang kulay asul na likido. Nakalagay ito sa maliit na bote, para itong umiilaw. Ano yan? Tanong ko. Iniwan ko muna si Mia para lumapit kay Matt na nakatitig pa rin sa bote. Yan ba ang pinambato nila? Pero para saan yan? Tanong ni Jerome na hindi rin maalis ang tingin sa bote. Gusto nilang ipainom ito kay Zane at Dave, sambit ni Matt. Inalis niya ang tingin sa bote at ibinalin sa amin ang tingin niya. Sino? Teka, hindi natin kilala kung sino ang nagbigay niyan. Baka kung anong mangyari kina Zane. Awat ko. Baka mas lumala pa ang lahat. Hindi namin kilala kung kanino ito galing. We need to trust them. Kailangan nating magtiwala. Nasa panganib na ang buhay nila Zane at Dave. Kung hindi sila agad malulunasan, maaaring mas lumala ang lahat. Nagsusumamong paliwanag nito na humihingi ng pagsang-ayon. Tama si Matt, maaaring ito ang lunas, pagsang-ayon ni Jerome. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag pinainom nila ang likidong asul na ito kina Zane at Dave. Pero kapag hindi kami kumilos, baka maaaring manganib na talaga ang buhay nila. Tumango na lang ako, ngumiti sa akin si Matt at tinawakan ng aking balikat. Trust me, sambit nito bago tumalikod at tumungo kina Zane at Dave. Unang pinainom ni Matt si Dave bago si Zane. Lumipas ang ilang minuto at nanatili kaming nakatingin sa dalawang mahimbing na natutulog. Lumakas ang pangamba sa amin nang walang nangyari. Bakit parang walang nangyayari? Tanong ni Mia. Walang sumagot sa amin. Ayoko ng ganito. Ayoko mag-isip ng kung ano pero hindi maalis sa isip ko ang mga pangamba at takot. Kailangan namin maging matatag. Nag-uumpisa pa lang. Nabuhayan kami ng loob na dumilat ang mata ni Dave. Hingal na hingal ito kaya inabutan namin siya ng tubig. Nakatatlong baso siya na animoy ilang araw na hindi nakainom ng tubig. Dave, gising ka na. Maluhalo ang sambit ni Mia na ngayon ay nakayakap na kay Dave. Hindi ko maiwasang mapangiti. Alam namin ang pagtingin ni Mia kay Dave, kaya alam kong gayon na lang ang takot niya nang mangyari ito. Asan si Zane? Tanong ni Dave. Napalingon siya sa tabi niya kung saan naroon si Zane na wala pa ring malay. Bakit ganun? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Narinig namin ang pagkabasag ng base sa tabi ni Matt na ngayon ay nakayuko na lang. Hindi, gigising si Zane. Bakit ba ganyan ang inaakto niyo? Imumulat ni Zane ang mata niya. Susungitan niya pa tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Niyugyug ko siya ngunit walang nangyari. Nagpadya na ang luha sa aking mga mata. This can't be. Hindi mamamatay si Zane. Bakit ganun? Umepekto kay Dave, bakit kay Zane hindi? Hindi na rin mapakali si Jerome. Nanaig ang katahimikan sa amin hanggang sa narinig namin ang pagbukas ng pinto. Iniluwal nito ang isang babae na medyo bata sa amin siguro. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Tanong sa kanya ni Mia. Hindi ako kaaway. Andito ako para tulungan kayo, sabi nito. Dumiretso ito sa gilid ni Zane. Nakatingin kaming lahat sa kanya at naghihintay kung anong gagawin niya. Nanlaki ang mata namin nang makitang naglabas ito ng kutsilyo. Hindi kami nakakilos at pinanood lang namin kung paano niya itinaas ang damit ni Zane at hiniwan ng maliit ang gitna ng dibdib nito. Anong ginawa mo? Hinablit ni Jerome ang damit ng babae pero wala man lang itong naging reaksyon. Napatayo si Matt na marinig ang mahinang pagdaing ni Zane. Nabuhayan kaming lahat ng loob. Ngayon, ipainom niya sa kanya ang gamot na ibinigay nila. Sambit ng babae na ngayon ay pinakawala na ni Jerome. Mabilis na lumapit si Matt at pinainom kay Zane ang natitirang likido sa bote. That is the blue elixir, isang uri ng gamot na kayang linisin ang daluyan ng dugo sa puso. Hindi ito umubra kanina dahil tulog siya, kaya hindi wako ang tiyan niya para magising siya. Pagpapaliwanag nito. Napatalon ako sa tuwa nang iminulat na ni Zane ang kanyang mata. Katulad ni Dave ay uhaw na uhaw rin ito. Tumulo ang luha sa aking mata dahil sa saya. Lumuwag na rin ang aking paghinga.
Lumingon ako sa likod para sana magpasalamat sa babae pero wala na siya. Asa na siya? Tanong ko. Nagkibit balikat na lang sila at muling ngumiti. Sa wakas ay ligtas na sina Zane at Dave. Maraming salamat sa mga tumulong sa amin pero may isa akong ipinagtataka. Ayon sa pagkaka-explain niya, ang Blue Elixir ay uubra lang kung gising ang iinom nito. Hindi umubra kay Zane dahil tulog siya, pero bakit kay Dave umubra? Posible kayang gising si Dave at hindi talaga hinimatay? Paano?